Sa nakaraan nating kwento ay nakumplito na ni Hyunwook ang special unit na kanyang binubuo, na kanyang tinawag na Steel Company. Kasabay nito ang pagkatanggap na nila ng kanilang misyon na iligtas ang mga mamamayan ng Seoul na nasa pinangyayarihan ng alon. Pagpapatuloy, sa loob ng isang dungeon ay mag-isa lang na pumasok at nakipaglaban sa mga halimaw ang ating bida, at bakas sa kanyang itsura na mukhang napalaban talaga siya ng lubusan. Sa dami ng mga dugo ng halimaw ang nagkalat sa kanyang katawan, ay ating masasabi na hindi basta-basta ang kanyang pinagdaanan sa loob ng dungeon na ito, idagdag pa dito ang malalaking patak ng mga pawi sa kanyang mukha, subalit mukhang hindi pa rin tapos ang kanyang pakikipagsapalaran dito, at ramdam ang labis na pagod buhat ng kanyang pakikipaglaban. Tumambad na sa kanyang harapan ang mga bangkay ng halimaw na kanyang pinaslang, at ang mana steel na nagmula dito ay kumakalat lang kung saan, kaya ang isa ay kanya nang ginamitan ng kanyang kasanayan na metal control. Nang ito ay kanya nang nahawakan ay mariin niya itong tinitigan, at ang mana steel na ito ay mas malaki kaysa sa dati niyang nilalantakan. Binati naman siya kaagad ng kanyang sistema sa pagkain niya ng mana steel, matapos niyang ubusin ang mana steel, ang kabuuan ng kanyang mana ay tumaas ng bahagya. Habang siya ay nagmumukbang ng mana steel, ay bigla siyang may naramdaman na isang presensya, kaya kaagad niyang ibinaling ang kanyang paningin dito. Maya-maya lang ay may bigla nang umatake sa kanya na nagmumula sa ilalim ng lupa, dahilan ng kanyang pagtalon ng mataas para lang makaiwas. Bago pa man tumama sa kanyang mukha ang napakalaking sandata ng halimaw, ay mabilis na siyang tumingala na ramdam ang bigat ng puwersa ng espada na malapit nang tumama sa kanya. Mula sa kanyang kinatatayuan ay lumabas ang isang malaking halimaw, na pasekreto siyang sinunggaban, ngunit nagawa naman niya itong maiwasan. At ito ay nangangalit ng nakatingin sa kanya, na para bang ayaw na niyang pahirapan muna ang ating bida. Kasunod nito ay ang muling paglabas ng sistema upang ipaalam na ang boss monster ay nagpakita na, ito ay tinatawag na pinuno ng lupain, ang taong Scorpion, at si Hyunwook na siyang nakapasok sa pugad ng pinuno ng lupain ay ang magiging biktima nito. Tuluyan na nga itong lumabas sa lungga nito, upang tugisin na ang ating bida, na siyang umubos sa mga alipores niya. Nakangiti naman itong tinitigan ni Hyunwook, at sinabi na kung ano ang pinupuntirya nito sa kanyang likod habang siya ay napapagod, at ito ay masyadong halata, sabay mura. Muli na namang umatake ang boss monster sa kanya, ngunit sadyang madulas talaga ang ating bida, kaya sa lupa na naman ito tumama. Bagaman ito ay kanyang naiwasan, hindi naman niyang maiiwasan na mangamba sa lakas ng puwersa nitong dala. Habang nasa ere pa si Hyunwook ay kaagad naman itong sinundan ng isa pang pag-atake ng boss monster, at ito ay papalapit na sa kanya. Bago pa man siya matamaan ay kanya na itong naiwasan, at kanyang itinukod ng bahagya ang kanyang kamay sa kamay ng kanyang kalaban. Sabay tulak papalayo ng kanyang katawan, at siya ay bahagyang tumalikod upang hindi siya matamaan, habang naiinis na tinitigan ng boss monster. Kasunod nito ay kanya nang ginamit ang kakayahan ng kanyang sibat para umatake na rin sa kanyang kalaban. Subalit bigla naman siyang natigilan ng kanya nang nakikita ang napakalaking bunganga nito na papalapit na sa kanya. Hanggang sa ito ay tuluyan ng umabot sa kanya, kaya wala na siyang nagawa kundi ang magulat na lang at bahagyang natulala. Dahil hindi na siya nakagalaw, ay nilamon na siya ng tuluyan ng buo, at kanyang nabitawan ang kanyang sibat, na gagamitin sana niyang pang-atake sa boss monster na ito. Hindi pa doon nagtatapos ang kanyang kalbaryo, buhat nang nagpapalabas pa, ito ng nakakapasong likido, na nagmumula sa loob ng katawan nito. At ito na ang kalagayan ng ating bida na nasa loob ng katawan ng boss monster, siya ay umuusok na parabang tinutunaw ng isang mainit na likido, habang unti-unting nahuhulog sa kailaliman ng sikmura nito. Subalit sa halip na siya ay mabahala, ay nagagawa pa niyang ngumiti habang sinasabi, na isa itong tanga, dahil alam naman niya na lulunukin siya nito ng buo, at nagpasalamat dito sa kadahilanang ito raw ay mabilis na niyang maaasikaso. Dahil ginawa niyang bakal ang kanyang katawan, upang pigilan ang nakakatunaw na likido, kaya ito ay kanyang tatapusin sa isang pagsabog, sabay gamit na ng kanyang kasanayan na metal smash sa bakal na bumabalot sa kanyang buong katawan, dahilan ng unti-unting pagbitak nito. Samantala ang sistema ay kaagad nang nagbigay sa kanya ng isang babala, na maaari ring magdusa ang kanyang katawan sa magiging pinsala nito, kung ang paggamit ng kasanayan na ito ay hindi niya magagawang kontrolin ng maayos. Ngunit hindi naman niya pinansin ang babala ng kanyang sistema,
buhat na siya ay kumpiyansa na ito ay kanyang magagawa ng walang magiging problema, at kanya nang ginamit ang kanyang bagong kasanayan na kanyang tinawag na Star Bomba. Ramdam na ng Boss Monster ang hindi magandang nangyayari sa loob ng kanyang sikmura, ay kanya na itong tinitigan ng may pagtataka. Hanggang sa tuluyan nang nawasak ang kanyang sikmura, at sa lakas ng pagsabog, ito ay nagsitalsikan kung saan-saan. Maging ang kanyang malaking bunganga ay hindi rin nakawala, at humiwalay mula dito ang kanyang panga. Hanggang sa ito ay nagawa ng mapabagsak ng tuluyan ng ating bida, samantala nasira naman ang lahat ng kanyang kasuotan, at ang tanging naiwan na lang ay ang nakakabit na bumbilya na nasa gitna ng kanyang hita, at ito ay umiilaw pa. Bilang gantimpala para sa paglinis ng isang solo event gate, ay nakatanggap siya ng isang gold card, at sa pamamagitan ng paggamit nito, ay posible niyang magising ang isang espesyal na katangian, ang pagmamay-ari ng item na ito ay makakamit sa oras na ito ay makuha. Masaya niyang tinitigan ang kanyang nakuhang gold card na kulay pula naman, sabay sabi na ito ay maganda, at ito ay ginawang nagkakahalaga para sa amoy ng kakilakilabot na hininga ng isang halimaw. Kaagad na siyang tinanong ng kanyang sistema kung ito ba ay kanya nang gagamitin. Nang wala ng paligoy-ligoy pa ay kanya na itong nasa sabik na sinang-ayunan, at ito ay kaagad nang nasunog sa kanyang kamay. Muli na naman siyang binati ng kanyang sistema, buhat ng matagumpay niyang nagising ang bago niyang kasanayan na metal bending, na sa pamamagitan ng paggamit ng mana, ay maaari niyang baguhin ang hugis ng metal sa ilalim ng kanyang kontrol. Nang walang pag-aalinlangan ay kanya na itong sinubukan, at ang kanyang bakal na kamay ay nagkaroon ng maraming matutulis na spike. Muli na naman nagbigay ng babala ang kanyang sistema, na sa kanyang paggamit ng metal bending, ay hindi niya maaaring gamitin ang kanyang kasanayan na kayang patigasin ang bahagi ng kanyang katawan. Maya-maya lang ay matagumpay na siyang nakabuo ng dalawang malalaking sandata sa kanyang mga bakal na kamay. Dahil dito ay natutuwa niyang sinabi na ang kanyang paghahanda para sa nagaganap na alon sa Seoul ay kanya nang nakumplito. Ngunit hindi pa natatapos dito ang kanyang misyon, kaya muling nanambalik ang kanyang pagiging gahaman, at kaagad na niyang nakakalokong tinitigan ang mga kayamanan na kanyang makukuha. Pagkatapos ay sunod-sunod na abiso ang nagpapakita, na ang mga nagkalat na mana steel ay kanya nang kinukuha. Sa pamamagitan ng paggamit niya ng kanyang kasanayan na metal control, ay walang kahirap-hirap lang niyang kinukolekta ang lahat ng mga mana steel, at ang mga ito ay kusa na lang na lumalapit sa kanya. Hanggang sa tuluyan na siyang nilamon ng kanyang kabaliwan, habang yakap-yakap ang hindi mabilang na mana steel, sabay sabi na medyo matagal-tagal na rin, kaya mag-e-enjoy na muna siya sa kapistahang ito ng buong puso. Isang linggo na ang nakakalipas nang nagumpisa ang insidente ng mga naglalabasan na alon sa Seoul, ay binibigyan na ng babala ang lahat ng mga mamamayan, na nagmumula sa National Gate Response Headquarter na ang gate ay sasakupan na ang kabuuan ng Seoul, at ito ay hindi isang pagsasanay, kaya ang lahat ng mga mamamayan ay magmadali nang lumipat sa pinakamalapit na shelter. At ang babalang ito ay muli pang inulit upang masigurado na talagang maririnig ito ng lahat, subalit meron namang isang bata na umiiyak at naiwan sa gitna ng isang daan. Kung saan ang mga zombie ay nagmamadali ng tumatakbo sa kaparehong lugar na kinaroroonan ng umiiyak na bata. At ang mga ito ay kaagad nang nakalapit sa kanya, at naghahanda na ang nakauna upang siya ay dadakmahin. Kaya labis na lang ang kanyang pangangamba, hanggang sa naghalo na ang kanyang sipon at mga luha papunta sa kanyang bunganga. Ngunit bago pa man siya maabot ng zombie, ay may mabilis naman na paparating na isang sasakyan patungo sa kanilang kinaroroonan. Kung saan ay kaagad na nitong sinagasaan ang lahat ng mga zombie na gustong lumapit sa batang umiiyak, kaya nagawa nitong makaligtas. Pagkatapos ay kaagad nang bumaba at kumilos na ang mga sundalo, upang labanan ang mga zombie na humaharang sa kanilang daraanan. Ang mga ito ay ang squad member ng ating bida, na mabilis ng hamanay para salubungin at harangin ang mga papalapit na mga halimaw sa kanila ayon sa ipinapagawa ng namumuno sa kanila. Dahil dito ay nakaramdam na ng kaginhawaan ang kaninang takot na bata, habang nagtataka itong nakatingin kay Park John-mo. Kaagad naman siyang kinumusta ni John-mo, at sinabihan na wala na siyang dapat na ikatakot. Kaya ang bata ay natutuwa namang tumugon sa kanya, buhat nang nagawa siyang mailigtas nila John-mo bago pa man mahuli ang lahat. Samantala si Lee Min-hee naman ay naiinis sa kanilang ginawa, buhat nang hindi sinunod ni John-mo ang utos niya na huwag masyadong magpakalalim sa pagpasok.
Kasunod nito ay mabilis na niyang tinawag si Kim Se-hee, at kaagad naman itong naghanda ng kanyang kapangyarihan habang tumutugon sa nais ipagawa ni Lee Min-hee sa kanya. At ang kanyang kasanayan na hangin ay pumapalibot na sa katawan ng mga zombie na sumusugod sa kanilang kasama. Kaya ang lahat ng mga zombie ay wala nang nagawa, at ang lahat ng nasa kanilang lokasyon ay mabilis nang tinangay ng malakas na hangin papalayo. Hanggang sa tuluyan na silang tinangay ng hangin paitaas, at nagpaikot-ikot na lang sa ere na mas lalo pang inaangat. Mula sa hindi kalayuan ay tinitignan naman sila ng isang nilalang, na hindi pa natin matukoy kung ito ba ay isang sibilyan, o hindi kaya ay isa rin sa mga traidor na maaaring maging sagabal sa kanilang operasyon. Hindi lang pala siya nag-iisa, at kanyang pinipigilan ang kanyang mga kasama na lumabas mula sa kanilang pinagtataguan, habang sinasabi na kung ano ang meron sa mga sundalong iyon. Matapos niyang gamitin ang kanyang kasanayan na hangin, ay kasunod niyang kinuha ang dalawa niyang espada, sabay sigaw sa kanilang platoon leader na ngayon na sila magsisimula. Kaya kaagad nang ginamit ni Lee Min-hee ang kanyang kasanayan na warp, para magbigay ng suporta sa kanyang mga kasama. Kasabay ng kanyang pagbukas ng warp zone, ay ang pagpasok naman ni Kim Se-hee dito upang ipakita na hindi lang siya gumagamit ng hangin, kundi mahusay din siya sa paghawak ng espada. Sa pamamagitan ng warp zone ni Lee Min-hee ay mabilis lang na isa-isang pinapatumbo ni Kim Se-hee ang mga zombie na nasa ere. Kaya ang kinakatakutan ng mga sibilyan ngayon ay labis naman ang takot sa kanilang ginagawa, hanggang sa ito ay napasigaw na lang. Habang siya ay umaatake sa mga zombie, ay kanyang nasabi na siya ay niloko ng maingay at matanda nating bida. At kanyang naaalala ang huling pag-uusap nila ni Hyunwook, kung saan ay kanyang tinanong ang ating bida na kung papasok ba ito ng mag-isa sa gate. Kanyang ipinaalala kay Hyunwook ang sinabi nito sa kanya, na siya ay isasama ni Hyunwook sa isang level up boss, kapalit ng kanyang pagkatalaga dito. Sumagot naman si Hyunwook na siya ay mauuna na munang pumasok sa gate para kumain, sabay bawi na hindi pala siya kakain sa loob, sa halip ay meron lang siyang event quest, kaya ito ay hindi makakatulong, sabay tanong kay Kim Se-hee na kung tama ba. Sumagot naman ito na kung sino naman ang hindi nakakaalam niyan. Paano kung sa iyong pagpasok ng mag-isa, at ikaw ay mamamatay, at may mangyayari sa iyo na hindi maganda? Nakangiti namang tumugon sa kanya si Hyunwook na wala itong dapat na ikakabahala, at sinisigurado niya na siya ay babalik, kaya dapat lang itong magtiwala sa kanya, buhat nang siya ay may kumpiyansa sa kanyang sarili. Dahil dito ay nasabi ni Kim Se-hee na isang sinungaling ang ating bida, buhat nang magpahanggang ngayon ay hindi pa siya bumabalik, at kung gaano pa ba katagal ang iniisip ng ating bida. Sa kanyang pag-iisip ay saglit niyang nakalimutan na kasalukuyan pala siyang nakikipaglaban, kaya bigla na lang siyang nagulantang sa kanyang nakita na bigla na lang sumulpot sa kanyang harapan. Bumungad sa kanyang harapan ang isang malaking halimaw na kaagad nang umatake sa kanya. Sa kabutihang palad ay mabilis naman niya itong naiwasan kahit siya ay nasa kalagitnaan ng isang malalim na pag-iisip. Sa kanyang paglapag sa lupa, ay kaagad na niyang ibinalansi ang kanyang sarili upang paghandaan ang mga susunod na maaaring mangyari. Nang hindi nila namamalayan ay bigla na lang lumabas sa kanilang harapan ang malaking halimaw, kaya sila ay bahagyang natigilan. Wala nang paligoy-ligoy pa, ay muli na naman itong naghahanda at humihigop ng hangin mula sa kapaligiran, upang ipang-atake sa kanyang kalaban na nakatayo sa kanyang harapan. Kaya nagtataka naman siyang tinitigan ni Jeonmo, na tila bang hindi niya moari kung ano ang ginagawa nito. Maya-maya lang ay kanya na itong pinakawalan, kasabay ng pagpapalabas nito ng makapal na usok patungo sa kanila ni Jeonmo. Hanggang sa ito ay kumalat na sa lugar na kanilang kinaroroonan na mas lalo pang kumakapal. Dahil dito ay bigla na lang naramdaman ni Kim Se-hee ang pagbabago na nangyayari sa kanyang katawan, at siya ay nagtataka kung bakit hindi na siya makagalaw. Maging ang kanyang mga kasama ay nanigas rin ang kanilang mga katawan, habang patuloy lang na dumadaloy sa kanilang mga ugat ang usok na ipinapalabas ng kanilang kalaban. Hindi rin nakawala dito si Jeonmo hanggang kanya nang nabitawan ang kanyang baril na hinahawakan, at hindi niya mapipigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Isama na rin natin si Lee Min-hee na nanggagalaiti, at pinipilit na ibalik ang nawala niyang kakayahan, buhat nang hindi na niya kayang kontrolin ang kanyang katawan. Sa pangyayaring ito ay muli na namang nabuhayan ang mga zombie, at kaagad na nilang tinitigan ang kanilang biktima na labis ng nahihirapan.
Kasunod nito ay mabilis na silang nag-uunahan upang pagpiestahan ang mga wala ng kakayahan para lumaban na mga sundalo na nakaharang sa kanilang harapan. Maging si Kim Se-hee ay mukhang pupunitan na rin ng mga zombie, buhat nang hindi na niya magagawang depensahan ang kanyang sarili. Kahit anong pilit niya na labanan ang nangyayari sa kanyang katawan, ngunit kahit kunti lang ay hindi niya talagang magawang makagalaw, kaya kanya nalang tinitigan ang papalapit niyang kalaban habang kinakabahan. Subalit bago pa man sila maabot ng mga nagwawalang mga zombie, ay kaagad namang dumating sa eksena ang ating bida, at malakas na niyang isinigaw ang kanyang bagong kasanayan na metal bending. Kasunod nito ay mabilis na niyang inatake ang malaking halimaw, na siyang naging dahilan upang hindi makagalaw ang kanyang mga kasamahan. Matapos niya itong mapaslang ay kaagad na siyang sumigaw ng malakas sa lahat ng kanyang kasamahan na dapat na sila muling magpaputok. Kaya sila ay nagulat na pagdating ng ating bida, at sa pagkawala ng paninigas ng kanilang katawan. Bago pa man sila tuluyan na malapitan ng mga zombie, ay mabilis na nila itong pinaputukan, dahilan ng kanilang muling pagkaligtas mula sa kapahamakan. Maging ang mga zombie na gustong lapain si Kim Se-hee ay bahagya ng natigilan, buhat ng kanila na naman naramdaman ang kapangyarihan na nagpalipad sa kanilang mga kasamahan. Sa isang iglap lang at mabilis na galawan, ay nagawa ni Kim Se-hee na ubusin ang lahat ng mga zombie na gusto siyang pagpiestahan. Pagkatapos ay masaya niyang nilingon at tinawag na isang maingay na matanda ang nakahubad nating bida. Kanya nang sinabihan si Hyunwook na ito ay na-late na, at kung ito ay nagtagal pa ng kaunti, hindi na niya natapos ang nais niyang sabihin, buhat ng bumungad na sa kanya ang nagliliwanag na bumbilya ng ating bida. Kaya dahil sa sobrang liwanag nito ay mas lalo pang lumaki ang kanyang mga mata, at mas lalo pa niya itong tinitigan at bahagyang natitigilan, habang nagtataka sa naging kalagayan ng ating bida. Masaya rin siyang hinarap ni Jeonmo at masiglang tinawag ang kanyang pangalan, dahil muli na naman silang nailigtas ng kanilang kapitan. Subalit ay bigla naman siyang natigilan ng kanya nang nakita ang naging kalagayan ng ating bida, na nakatayo sa kanilang harapan. Kaya nagtataka naman siyang napatanong kung ano ang nangyari sa kanya, at bakit siya pumunta dito na ganyan ang kanyang itsura. Hindi naman sumagot dito si Hyunwook, bagkus kanya lang tinitigan ng seryoso ang kanyang mga kasama, habang pinapalutang na sa ere ang paborito nitong sandata na mga bowl ang metal. Wala nang sinayang na sandali ay kanya nang isinigaw sa lahat ng miyembro ng steel company na naririto, na dapat na nilang panatilihin ang kanilang mga posisyon at umatake, at siya ay patuloy lang na magbibigay ng suporta sa kanila. Subalit hindi namang maiiwasan na tumingin sa kanya ang isa niyang kasama, habang nagtatanong na kung ano naman ang kanyang tinatitigan. Kung saan ay sinabihan lang sila ni Hyunwook na bawal ang magtanong sa kanya, at kung gusto ba ng mga ito na siya na ang papaslang sa kanila, bago pa man sila maabot ng mga halimaw. Sabay sigaw na lahat sila ay umatake na, kaya mabilis namang silang sumunod dito, ngunit sa kanya pa rin ito nakatingin. Ang bata naman na kanilang iniligtas ay nagugulat naman sa ipinakitang kakayahan ni Hyunwook, at kanyang tinawag na isang elepante ang ating bida. Bilang tugon sa tumatayong leader ng steel company, ay kaagad na silang kumilos upang tuluyan ng linisin ang isang gate, habang siya ay nasa likod lang at nagbibigay ng suporta. Pagkalipas ng ilang sandali, ay nagkaroon na ng katahimikan sa lugar na kanilang kinaroroonan. Dahil matagumpay na nilang naubos ang mga halimaw na nagdudulot ng matinding takot sa mga sibilyan na naninirahan sa lugar na ito. Pagkatapos ay sa wakas nakabihis na rin si Hyunwook, habang nakatalikod lang na nakatayo at malapit sa kanya si Kim Se-hee. Lumabas naman ang kanyang alaga na isang espiritu ng hangin, at merong itong ibinulong na napasimangot naman sa kanya. Maya-maya lang ay tuluyan na siyang nagalit dito, at kanyang sinabi dito na kung ano ang pinagsasabi nito, kung gusto nitong makita na nakahubad ang ating bida, ay panatilihin lang nito sa kanyang sarili. Hindi naman na siya pinansin ng kanyang alaga, at siya ay tinalikuran na nito na tila bang nagmamaldita, may ugaling supladita rin pala itong kanyang alaga. Sa kanyang kuryosidad ay nagtanong na si Kim Se-hee kay Hyunwook, na sinabi ng ating bida sa kanya na tatapusin niya ng mag-isa ang quest, kaya ano ang nangyari sa naging itsura niya, at wala rin naman siya masyadong tinitingnan. Pasiga naman siyang tinanong ni Hyunwook na kung ano ang sinasabi nitong wala masyadong tinitingnan. Kaya nagulat naman si Kim Se-hee sa kanyang naging reaksyon. Nakangiti naman siyang sinagot ni Kim Se-hee na, oo dahil sa ito ay malamig. Dahil dito ay napapikit na lang siyang nililinis ang kanyang lalamunan,
habang napapasabi na wala naman ang paraan para ito ay muli niyang maipakita sa kanya, kasabay nito ang pagtawag naman ni Junmo sa kanya. Kasunod nito ay lumapit na siya kay Hyunwook at kaagad na siyang nagtanong dito kung ayos lang ba ito, at kung ano ang nangyari sa uniforme nito. Higit sa lahat ay kanya na ring sinabi na kailangan niyang umalis sa lugar na ito, buhat ng isang bata na nakayakap sa kanyang paa. Pagkalipas ng ilang sandali ay meron nang naramdaman si Hyunwook na isang presensya na nasa malapit lang sa kanila. Upang mas lalo pa itong pakiramdaman, ay kanya na munang pinatahimik si Junmo sa pagsasalita, at seryosong inaalam ang kasalukuyan nilang kalagayan. Pagkatapos ay kanya nang tinawag ang atensyon ng lahat ng nagtatago sa likod ng isang pader, na malapit sa kanilang kinakatayuan, upang sila ay palabasin, dahilan ng ito ay nakaramdam ng takot sa katawan. Kung saan ay lumabas naman silang lahat mula sa lugar na kanilang pinagtatagwan, habang nakataas ang kanilang mga kamay, at nagsasabi na sila ay mga sibilyan na naghahanap ng ibang matutuluyan buhat ng sila ay hindi na makakapasok sa shelter. Kaya nagtataka naman silang tinanong ni Hyunwook na kung ano ang kanilang ibig sabihin na sila ay hindi makakapasok sa shelter. Sa kanilang paglabas ay kaagad namang tumakbo ang bata na kanilang iniligtas, habang tinatawag ang kanyang ama. At kaagad na siyang yamakap sa kanyang ama, na kanina pa niyang hinahanap at gustong makita. Nagpasalamat naman siya sa kanila ni Hyunwook, sa pagliligtas ng kanyang anak, at ang lahat raw ay para bang wala ng pag-asa, subalit sa ngayon ay lumuwag na ang kanilang pakiramdam, buhat ng magagawa na nilang makalapit sa mga sundalo na katulad nila Hyunwook. Seryoso naman siyang sinagot ng ating bida na kung siya ba ay siguradong nakakaramdam ng kaginhawaan. Habang si Junmo naman ay nagugulat sa naging tugon ni Hyunwook sa kanila. Nagtataka naman siyang napatanong kay Hyunwook na kung ano ang kanyang ibig sabihin, habang unti-unti nang lumalapit sa kanila ang bowl ang metal ng ating bida. Hanggang sa ito ay nakalapit na ng tuluyan sa kanilang harapan, dahilan ng kanilang pagtatanong na kung bakit ito ginagawa ni Hyunwook sa kanila, at baka sa kanilang mukha ang labis na pangangamba. Nang walang pag-aatubili ay kaagad nang ginamit ni Hyunwook ang kanyang kasanayan na metal smash sa kanyang mga bowl ang metal, at ang simbolo ng pagkawasak ay nabuo na sa kanyang mga mata. At ang bowl ang metal ay nagsisimula ng mavisak, na nagpapalabas ng malakidlat na enerhiya. Hanggang sa ito ay tuluyan nang sumabog at tumama sa kanilang mga mukha ang mapaminsalang malakidlat na enerhiya ng ating bida. Dahilan ng pagkawala ng kanilang mga hininga, at nagtungo na sa kanilang pinaglilingkuran na si kamatayan, samantala ang bata naman ay napasigaw na lang na tinatawag ang kanyang ama. Maging ang mga kasamahan ni Hyunwook ay labis na lang ang pagtataka, at sila ay hindi makapaniwala na nagawa ito ng ating bida. Hindi pa siya tapos, at mabilis sa siyang sumugod patungo sa mga ito, na dala-dala ang kinokontrol niyang punyal, na bakas ang matinding galit sa kanyang mukha. Pagkatapos ay kanyang nilapitan ang bata na iniligtas nila Junmo, habang inaabot na ang kanyang mga kamay dito. Nang walang pag-aalinlangan ay kaagad na niya itong nanggagalaiting hinawakan ng mahigpit sabay buhat dito paangat. Galit niyang sinabi dito na kung alam lang nito na kung gaano niyang kinasusuklaman ng masaksak mula sa kanyang likuran na katulad nito. Kaya mas maganda kung tigilan na nito ang pagpapanggap, bago pa man niya ito papaslanggan dito, sabay tutok na ng kanyang punyal sa likuran nito.